Hello! Ayan. Magandang umaga po Magandang sa inyong umaga. lahat. Magandang umaga, Ma'am Julie. Magandang umaga, Ma'am Yes. Leslie. Napakagandang umaga. Kasi nakita ko si Ma'am Julie ngayon, nakangiti. Oh, 'di Talaga. ba? Oo. Oo. Biyaya ng Panginoon, walang masakit sa lola. Oo. Wow, glory to God, Magandang Ma'am. gising. At Yes. binabati na natin agad ang mga taga-North, South, East. West corners ng Hello. ating Oo, simbahan. hello po kayong Yan, lahat welcome dyan. po sa Oo. nag-iisang impormasyong pangkalusugan ng ating church. Oo. Yan. At mapapansin nyo, wala pa ang ating host. Yes, ma'am. Oo, Wala pa medyo, ang ating poging host kasi oo. may May mga may importanteng trinabaho. nilalakad. Oo, Oo. nilalakad ulit. Hindi tumatakbo, kundi Sumasakay. sumasakay ng coaster. Anyway, Oo. maraming Correct. salamat at binabati ko rin ang mga nagwagwapuhang mga area leaders. Yun, Oo. oo. Siyempre, nag-uumpisa sa aking area leader Oo, na si siyempre Sir sa Noel. at siyempre sa Kahit akin hindi din. siya nanonood. Oo. Bakit kaya yung mga leaders na Sir, yan hindi nood daw. nanonood, Nood no? na. Sabi ni Ma'am Julie. Pagbibigyan nga ng coffee yan, Hindi na kayo iced bibigyan ng coffee. hindi na kayo bibigyan ng chocolate ni Ma'am Julie sa tuwing Sunday. Anyway, i-ano natin. Ang aking palang Siyempre, Ma'am, area leader mo, oo, Ma'am. Ang aking gwapong-gwapo mista. at magandang couple. Oo. Ma'am Sir Gerard at Ma'am Rhea Espiritu ng Central South Family. Hello, hello kayong Amen. lahat dyan. At syempre, marami na rin ako nakitang mga ano dito, mga taga Central South. At syempre, ang mga Makati Central. Mhm. Makati West ba yan o Makati Central? At Makati West daw. Manila West. Ano ba, Ma'am? Mali-mali tayo. Makati Central, pero hindi ko binabati yung Manila West. Walang nanonood. Ba't ko babatiin? Oo, tsaka andito ang Western Union, leader ng Ah, Western Union, Ma'am. nandiyan pala si Ma'am Leonor. Siyempre. Oo. At At ang mga Baptist builders, nakikita ko na, ang siyempre, mga nagkikisigang Baptist builders. Siyempre. I-test nga natin sila sa ano. Balance test kung oo, sila'y papasa. Tignan nga baka natin. magtumbahan. Anyway, ang dami na umakyat kanina na mga pangalan na. Wala na naman ako Nawala natandaan. sila. Ano ba yan? Pwede bang ibaba nyo daw para makita ni Ma'am Julie? Ang naano ko kanina na nangunguna si Ma'am Doc Emily Fernandez. Gandang umaga, Doc Oo. Emily. Yung mga Sino pa magiging ba? class Oo nga, si committed. Oo nga. Ayan. Ma'am Si Seni Ma'am Villaranda. Si Ma'am Joy Estolonio Ay, habang nag-aaral sa PSS. si Julie din. Nanonood si Julie. Ay, hindi. Alam ko si Ma'am Joy is ACE. Tama ba ako? First year. So, wala pa silang klase. Oo nga. Kaya nanonood siya. Kala ko, BSIT Okay. siya. Ma'am Oo. Leslie May Heronimo. Siyempre, ang ating avid fan, nanonood na si Ma'am Sandra. At gusto ko rin pala batiin yung baby ni Ma'am Leslie, si John Isaiah. Wow. Diyan na, Isaiah Oo. pa. Oo. Diyan na naman. Parati na lang dyan. Pero Oo. sa akin, Isaiah lang siya. Oo, Oo. si Isaiah. Wow. Ah, Si Ma'am Nelia Villanueva, nanonood na oo. rin po. Magandang umaga Ma'am po, Eileen ma'am. Hunsay, hello. At Mami Hilda Hunsay, hello. Good morning po, ma'am. Ma'am Aba. Sino pa kay Ma'am Army? Si Sandra, nanonood na rin. Ma'am At, Ellen Hermosura, nanonood na oo. siya. Sino pa ba to? Ma'am Ma'am Net, Belia Quiñones. Oo, oo. isa sa mga avid fan din to. Hindi nawawala to, Parang ma'am. wala ang Ma'am Belinda. Belinda. Oo nga, ma'am. Ba't wala si Ma'am Belinda? Ano na nga, Ang ating send faithful, na ang link. ano. Si Ma'am Hana Garino, good morning. Oo. Oo, class Ayan. peacemaker to. Oo. Class peacemakers, go, go, go. Nagpapabati din ang Doc Lani, ang class contenders. Oo. Oo. Oo, ma'am. Ma'am, kailan ka babalik?
Tatapusin ko na to. Oo, tatapusin ko na to ngayon. Prayerfully, matapos natin ngayon. 2 weeks Si daw Sir, eh. Pangilan ka na ba? 2 weeks na, tama. oo, By ma'am, next 2 weeks na ano. to. Oo. Si Sir Josh Responso, nanonood na Oo. rin. Alam ko committed din to eh. Tama ba ako? O third year pa lang siya? Class committed din. Class committed ka, Sir ano? Parang hindi. Ay, parang hindi ba? Graduating din? Ganon. Class committed. Mm. Ayan. Si Sir Reynante Nilo, nanonood din. Nabati na ba natin si Leonor? Hindi pa, ma'am. Pwede mo nang batiin. Binabati ko si Leonor. Oo, nandyan, You're right. live. Actual. Maalab. Tsaka si Sir Bobby. Ng maalab class. Oo. Oo, si Sir Bobby ng Class Ministers ay nanonood na rin ng Si actual. Leia ba yun? At saka si Ma'am Leia. Oo. Anong class mo, Leia? Stewards. Ste- Stewards. Stewards. Oo. Oo. Stu. Ikaw, Vince, Stewards. anong ano mo? Minister. So, mista ng aking minamahal na asawa yan, si Sir Bobby. Nasanay na tuloy ako, sir. Ito kasi si Sir Romiri. Sinabi yung dahilan eh. Dapat di na, para hindi ko baka masanay ako, Bobby. Ma'am Naku. Nelia Villanueva, salamat doon Yes. sa napakatamis na Wow. guava. Sana all. Ang dami niyan mga first fruit. Ano ba ang tawag doon? Mga ani. Oo, Wow. harvest niya sa kanyang rooftop. Sa kanyang rooftop? Oo, lahat Wow. named May puno sa rooftop. Wala. Oo. Oo, Sabi niya oo. rooftop eh, guava. Sa rooftop. Wow. Amen. Tapos, Ano, ma'am? binabati ko rin yung ano, kasi maraming nagpapabati. Hindi Sige, ko na ma'am. matandaan. Dapat nililista natin sila. Oo nga. Wala man lang akong mga mautusan dito. Jairo, pag ano, magsusulat ka ha, anak. Oo, para meron kang chocolate sa Sunday. Ginawang bata eh. May ice coffee ka. Ayun, Okay. no? Titimplahan ka ni Ma'am Julie ng ice coffee dyan. Sa kitchen. Tapos, sino? Si Ma'am Joveline Gonzaga, nanonood na rin siya, ma'am. Oh. Oo. Ewan ko Ayan. yung kapitbahay ko doon. Yung mga kapitbahay ko, wala. Mama Sige, ma'am. Gina Biduya at Mga Ma'am Cecil mga Ampig. retired. Hindi, Ah. mga Kalapit na. Okay. isang pulis at isang ano. Si Ma'am Donna Jean Del Rosario, nanonood na rin po siya. Ayan. Si Ma'am Fe, yan, ka-West Bank to. At least merong nanonood, isa. Si, yung nagtitinda ng mani, si Mabuhay ang West Maridet Terenipe. Tsaka si Ma'am Palma, hindi ko na naman nakalimutan ko na may pangalan. Palma. Oo. Pasyente ba yan, ma'am, sa rehab? Colonel Palma ba yan? Ay, hindi. Okay. Akala ko ka-ano mo eh, ka-batch mo. Ma'am, pasensya na, talaga isusulat ko na, talaga. Pero Oo, ma'am. dapat nagko-comment kayo dito kasi sabi nung host, pag hindi kayo nakasulat dyan, hindi kayo babatiin. Ayun. Sabay ganun. Yun lang. Ang tapang nung ano Siyempre, ma'am, kasi Oo hindi nga. natin maalala lahat. Oo nga. Kaya kailangan Kamukha niya mag-comment. si Aba, nandyan. Kahit Oo. yung nanay niya, wala. Si Ma'am Mayet Ma'am Hill. Daef, nanonood na rin. Nanonood. Oo. Class committed din to. Ayan, ang aking mista, nanonood na si Ma'am Linda Quiñones. Nanonood na. Yes. Si Gemma, parang ano, batiin ko na lang si Rio. Wala yung nanay. Diyos. Si Sir Ruben Obidos, nanonood na. Hello po. Sino ba yan? Ang gwapong staff ng Staff ba yan? PSS. Isa sa mga naggagwapuhang staff ng PSS yan, ma'am. Ganon. Naggagwapuhan at makikisig din ng mga yan. Okay. Yun eh. O, dali, mag-ano na. Okay. Audition na para sa staff. Batiin na natin yung mga sponsors natin. Ayan, Okay, nag-uumpisa saan? Sa mga gulay-gulay, ma'am, Oo. na nasa harapan natin. Rollins Marketplace. Oo. Ng Rollins. Sariwa at masusustansyang gulay at prutas. Bili na. Ano pa, ma'am? Si
Ang iyong hair and makeup. Oo, Hairmate Salon. Yun. Ano pa? Ma'am Leila Arevalo. Arevalo ba ang apelyido nun? Oo, ma'am. Tama, tama. At si Gerald Arevalo. Arevalo. Oo. Siya ang manicurista, ma'am. Si Sir Joral, yung Hindi manicurista. siya nagpuputs pa. Siya yung food spa. Mm-mm. Wow, tandem talaga sila mag-asawa, no? Very good. Oo. At ano pa ba? Sa mga mista, si Sister Rhea. Ayan, espiritu ang kanyang hindi na natatanda ang lasa ng kanyang chili chili paste. Garlic chili sauce. Sabi rin Oo. ni Ma'am Muriel Garino, gagawa siya ng chili paste. Wow. Kasi mura na daw ang Mukhang sili. maglalabasan na nga. Oo. Mukhang maglalabasan na nga ngayon yan. Oo, Ayan. mura na daw eh. Ayan na pala si Ma'am Si Gemma Ma'am. Krampatanta. Si Ma'am Melody, nanonood na. Hello, Rio. Oo. Nanonood na si Ma'am Melody Alarba. Ay, Hashtag talaga. Class Ambassador 2019. Meron Ayan. palang ambassador. Ngayon lang na Hindi, Ngayon hindi lang. basta-basta yung word na ambassador. We are ambassador for Christ. Yes, diba? ma'am. Oo. Why not? Pero nag-iisa lang pala yan. West Bank din yan. Oo, at Ah, least may ganon. dalawa nang nanonood Yung, na West yung Bank. asawa niyan, ano bang class yun? Class builders? Anong Akala. ambassador din? Okay. Ambassadors din. O, at least, Ambassador ba o ambassadors? Doors. Ambassadors. Ma'am, Melody ko lang letter S. hindi siya lang kasi ambassador. Isa lang Melody kasi. siya, oo. Okay. Ayan, nandiyan si Mami Hilda. Hunsay. Oo. Ayan, magandang umaga po. Ayan, magagandang dilag. Ang kasama ko, Mami, si Ma'am Leslie. Opo, ayan. Oo nga. Ayan. Sabi nga niya. Batiin mo kasi siya. Tumatawa si Ma'am Moriel. Ano ang tinatawanan ni Ma'am Moriel? Yung kanyang chili paste, saka yung kimchi. Wow, gusto Oo. kong Wala makatikman pang ulit yung ginagawa, kimchi. inaano ko na. Ina-announce mo na. Ina-announce ko na. Oo, ayan ma'am, gagawa ka na talaga. At syempre, Si Ma'am Carmela din is class ambassador and soon to be. Soon to be. Ano Mrs. ba? Rico. Mrs. Rico. Wow. Yun. Class proclaimers naman, 2023, si Ma'am Sandra Bergancia. Oo. Oo. Ayan. Magandang. Nabanggit ko na ba yung contenders? Opo. Meron na ba? Oo, si Doc Ma'am Lani, Lani. oo. Doc Lani. Ayan, sige, hashtag niyo yung mga dyan, class. Georgie Yan. Lacson. Ng kanyang crispy calamares. Oo. Oo, na hindi ko na rin malasahan, ma'am eh. Si Sir Tito. Oo. Sir Tito Hermida. Hermida. Oo. Ayan, Sir Tito Hermida na ang kanyang napakasarap na ube leche. De leche. leche. Hindi leche, de leche. Oo. Ube de leche. Ayan. Tsaka yung mga munggo. hopia tipas. Oo, Pandan. hopia tipas. Oo. Yes. Pero paborito ko dun talaga yung ube de leche. Oo. Magkasama Nire-reserve niya sila? sa akin parati yan. Magkasama sila? Hindi, ma'am. Hiwalay. Iba yung dileche, iba yung Hindi, ube. ma'am. Magkasama pala. Ganon. Meron Magkasama na pala. Oo. Isa- Meron, ma'am. Ube okay. de leche. Ube na, de Hindi- leche pa. Hindi niya ako natitikman niya kasi matamis pag pinagsama. Yes, Okay. of course. Matamis nga talaga siya. Proclaimers. Ayan na pala si Ma'am Nilda. Si Ma'am Nelia Villanueva is class Villanueva. peacemaker. Proclaimers pala. Ma'am Ayan. Roysan. Alam ko yan, yung mga class. Mga committed yan. Committed, oo. Soon to be. Soon to be. Ayan. Kailan ang graduation? Wala. Wala Walang pa yata. nakakaalam ng graduation. Wala pa. Ayan. Next week na ang midterm. Ay, oo nga. Ay, oo, kaya, Naku, Ma'am Handa-handa Roysan, na. hindi ka nagre-review, ha? Maghanda na sa... Si Ma'am Emily, dapat mag-review kayo kasi kayo ang mga fourth year.
Oo nga. Nako, malapit na. Si Ma'am Midterm. Rosalinda Calara, alam ko ano rin yan eh. Oh, class committed din yan, ma'am. Mm. Alam ko. Si, Si Sir Cesar Dejos, nanonood na. Ayan. hello, Magandang Cesar. umaga po, Oo. sir. STC Oh, naman si sir. Oh, hashtag STC. 01. 01. Oo. Oo, 01. Masusundan pa ba, ma'am? Masusundan pa ba? Parang sila na yung last. STC. Kaya first and last. Oo, first. Makakalain mo. Jackpot. 6 months. Oo. 6 months, tama ba ako? Oo, 6 6. months. STC, short-term course ng Oh, wow, nanonood si Ma'am Nida. ACE. At si Nida ba, PSS. ano na ba to? Graduate na ba si Nida? Quaresma? Opo. Ayan o. Ay, Anong oo class? nga. Ma'am Nida, Quaresma. Oo. Anong class ni Ma'am Nida? Ma'am Nida, lagay mo naman yung class mo. Hashtag, hashtag. Mm-mm. Ayan. Tapos, Ma'am Gemma Krampatanta, hashtag IP Makati Central. Ayan. Good morning po. at si Sino ano, pa? di ba? Si Ma'am Mayet. Ma'am Mayet. Ano bang Daep, class ni Ma'am? Ay, committed din yan, committed di ba? din yan, ma'am. Sila Oo. mag-asawa, ganun. Yes. Ay, Oh. Ay, hindi. mag-asawa. Si Sir, Si Sir, si Class Sir, matapat yata yun. Matapat. oo, Sir Rodolfo Daef. Si Ma'am Stella Eslawan, nanonood na po. Hashtag, hashtag mo ma'am, IP Pasay West. Family. Hindi, saka ano Pero yata alam ko, yan eh. third year PSS Okay. student. Hindi pa ba siya graduating? June 10 ang grad. Ooh. Alin? June 10? Alin? Ang Mm. graduation? Di ko alam, PSS ba yan, ma'am? Sino naglagay? Parang June 10 din kami noon, last year. June 10. Ayan, 6 months lang po, sabi ni Sir Cesar. Sinabi na pala ng assistant ano eh. Ayun. Oh, ha. Sino pa bang nakakalimutan natin? Hindi nyo gawing June 4. June 4 is, Alanganin. Independent, July 4 pala yung ano. De, birthday ko kasi yun. Wow! Happy birthday! June 4, anong araw yung June 4? Mga, anong araw ba yun? Oh, dapat alam Kung natin anten, yung June 4. Kung anten, usually ano yan April, eh. May, June. June 4 is Wednesday. Ay, Wednesday. Uy, pwede. Kaya, May kainan sa gabi. Bago umuwi. kakain kayo ng pastil. Why not? Oh. Sa dami Ma'am ba? Pe Mahor. Oo, ma'am. Nanonood. West Bank yan. Unang-unang okay. West Bank yan ngayon, ma'am. Oo. Sino pa ba yung mga nauna na hindi ko na ba natandaan? Pasensya na kayo. Ma'am, parang nabati natin naman. Nabati na. Oo, Ay, Ma'am nabati Joby, naman natin Clementira. sila. Anong class ka, Ma'am Joby? Di ko alam, ma'am. Baka ano I-hashtag yan? niyo yung mga class niyo Hindi, dyan, baka ma'am. contenders yan. Mukhang, oo. Parang ano lang eh. Bago Lately lang sila. yan eh. Oo, si ma'am. Anyway, Ayan, ang aking mahal na asawa ay nanonood na. Mag-hashtag ka dyan, mahal ko. baka nalimutan ng kanyang class. Si Ma'am Beng nanonood na rin. Mag-hashtag ka West Bank Family, hashtag class ministers. Yun. Of course. Mista ko yan si Beng. Sa mista mo BHBZ Hmm. 2002. 2002 eh. Kami graduate. Wala kasi kaya walang mga pangalan doon. Kung kailan ka Wala. So, meron lang number. year. Yung class mo, daddy, ilagay mo. Nalimutan nga. Miss Tama si Sir Bobby. Sino yan? Park Yung Bin. Xiong Bin. Uy, Yun meron Bin. tayong Koreanong nanonood. Si Park Xiong Bin. Yan.
Wow! Baka, Maabot na tayo sa Korea. baka Hong Kong yan. Hong Kong. Oo. Pwede. Why not? Ma'am Jovi, si Ma'am Jovi Ay, is si Mista. Aileen Unsay ng, ano yan, Hong Kong yan. Oo. Class Proclaimers 2023 daw si Ma'am Jovi. Oh. Ayun. Si Ma'am Ellen Mersura, hashtag Central South Family. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Okay. Nakalimutan ni Daddy, nilamsel ang kanyang class. Paalala mo, Sir Bobby. Message mo, private message. Ano? Hindi mo alam? Hashtag class ministers. Oo, minister. Minister Kaklase mo siya. yan. Mista sila, ma'am. Hindi daw niya alam. Hindi, alam niya. Push up Ayan, ka. class ministers. Ano ba, 2021? Wow! Si Brother Lamsel graduate ng PMA ng 2001. Sa PSS, 2021. Wow, talagang galing. inano niya eh. Ni-rhyme niya. At magiging general ng Prayerfully, pinagpipray natin yan, ma'am. Oo. Panginoon naman ang naglalagay ng posisyon. 2031. 2031? Tagal nun, ma'am, ah. Pwede. Bata pa siya eh. Oo, possible. Prayerfully. Oo, si Pastor Marlon Diso, mista nila yon. At least meron kayong pastor ng mista. Sir, susunod ka na. Ikaw muna, di ba? Ay, ano pala? Sir Conrad muna. Naghahanap ka pa ng makakapiling panghabang buhay. Relate na relate si Sir Romir. Kaya Siyempre, Ayan, pati ko rin ng class Matikas, 2010. Yun, Oo. ang nag-adapt sa inyo, ma'am. Oo, Adapt ba yan? nag-adapt. Okay. Oo. Oo. Sir Michael Bagyon, hello, sir. Siyempre, good morning po. Anong Be class the ka? first. Be the first, si Sir Michael. Si Ma'am Baby, ang original. Original dito sa IP. Oo. Isa sa mga originals yan. The originals. Ayan. Co-host. Oo. Hello po. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa Kabangkalan. Kabangkalan proper. City proper. City proper. Ayan. Magandang umaga po. Enjoy watching po. At mag-start na tayo, Ma'am Julie. Hindi pa natin nababati si Rumir eh. Si Sir Romil? Oo, okay na daw. Ang makisig at napakagwapong si Sir Romir ay mag-uumpisa ng ipakita ang ating topic ngayong araw na ito. Ayan, sige po, start na po tayo. Ngayon, ang topic natin ay muli, ay vertigo. Ayan, ano ba yung vertigo? Ito yung umiikot yung paligid mo. Feeling na umiikot yung paligid mo at o kaya yung ikaw ang umiikot. Magkaiba sa dizziness po, yung dizziness, lutang na pakiramdam na merong sanhi. Anong sanhi niya? Alam mo yung alam mo kung ano yung cause. Usually dahil sa diabetes, low blood sugar, hypertension, hindi ka nakakain, gutom ka, hindi ka nakatulog ng maayos, ano pa ba? Stress, sobrang init, mga ganyan. Yung mga factor po ng dizziness. Itong vertigo pwedeng inner at saka central. Peripheral or central cause. Peripheral, ibig sabihin nandito lang sa bandang tenga, sa inner ear. Central, ibig sabihin nasa brain or nasa spinal cord po ang affectation, ang merong problema. Ay, ano yan? Yun. Ayan yung mga sintomas ng vertigo. Yun nga po, may dalawang pinagmumulan po ito. Pwedeng sa brain, ayan, or sa inner ear. Brain, spinal cord, or ating inner ear, kung tawagin. Kasi parehas silang merong kinalaman sa ating balance. At kapag sinabing inner ear, central, yun nga po, sa brain or spinal cord po ang affectation. So, pwedeng dahil sa
merong, pag sa central po, pwede pong may nakabara sa, ano nyo po, sa, may nakabarang blood vessel. May nababarhang blood vessel. Hindi maganda yung circulation sa brain. It's either yung mga taba-tabang kinain natin, bumabara po sa ating blood vessel sa brain. Tapos, pwede ring nagkukos yung mga certain drugs na iniinom natin na may effect po sa brain. Ayan, kaya yung may mga iniinom na mga anticonvulsants, ah, aspirin, yan, pwedeng mag-cause ng vertigo, central vertigo. O kaya may mga diseases na katulad ng multiple sclerosis, yung mga nagsi-seizure, yung nagkaroon na ng stroke, yan. At saka yung may mga tumor, bukol sa brain, pwede ring maging cause. Kasi kapag may tumor sa brain, naiipit yung mga blood vessels. So nagkukulang po ng oxygen sa brain. Pati yung daloy ng dugo, kulang siya. So, pwedeng mag-cause ng vertigo. Yung vestibular migraine, yung sinasabi ni Ma'am Leia nung nakaraan, pwede siyang maging sintomas din ng vertigo. It's either galing sa migraine, kaya ka nag-vertigo, or nag-vertigo ka muna bago ka migraine. Either of the two. Sintomas kasi sabi ko nga, si vertigo is more of a symptom. Galing po siya sa underlying na sakit, na condition. Ayan, yan po yung central vertigo. Yung peripheral, yun nga po, galing sa inner ear. It's either namamaga po yung nerve or sobrang fluid sa inner ear. Yan po yung mga cause. At yung pinag-uusapan nga natin na pinaka-common is yung BPPV, yung benign paroxysmal positional vertigo, na kung saan yung tawag doon, ay, teka, hanapin natin yung video. Na kung saan yung otoconia, yung parang crystal sa ears natin yan, ay nawawala sa loob ng sac niya, yung sa talagang pinaglagyan niya, paglalagyan niya. Yan, ito po yun, yung naka-pinpoint pong yan, naka-arrow. Nawala sa posisyon, so kapag gumagalaw, syempre galaw siya ng galaw, hindi naman may steady yan, bilog yan, crystals yan. So pag gumagalaw siya, nagsisend siya ng maling signal sa ating brain na akala niya, tuloy-tuloy yung movement. So yung mata, umaalog-alog na rin, nagkakaroon ng nystagmus. At napakita mo yun di ba? oo nga, ma'am Ayun nga nawawala ang video ko. Papakita natin yung video dito. Asan ang videos dito? Okay. Yun lang. Kung nakalabas lang siya ng lalagyan niya yun sa Yes, ma'am. Pag nakalabas na lalagyan niya yung doon sa sac, oo, doon na nag-uumpisa yung yung vertigo, ma'am. Oo, yung naku, saan nakalagay yun? Yung ating video. Pakitanggal na lang po muna. Ayan. Di ko siya mahanap. Kala ko ready na siya. Okay, saan kaya siya nakalagay? Ang ating video. Yung videos kahapon po ay hindi ko mahanap. Hindi rin natin mahanap si John. Oo, ayan. Ang videos po, andoon yung di-discuss natin ngayon. May mga sinend rin ako kay Sir Conrad kahapon na video. Ewan ko lang kung na-send niya dito. Oh, parang wala dito. Video, sir.
Vertigo. folder. Sabi dito ni Sir Mike, ang kandate daw, noon ang sakit niya ay vertigo. Mm. Vertigo. Vertigo. Iba yung vertigo, sir. Usually, parang sa vertigo, sir, ano siya, Hindi tayo nakita, Mike. dizziness po ang ano. Vertigo. Ayan. Actually, hindi ko talaga siya makita. Ayun. Kailangan ko ng mga videos po. Kaya lang, hindi ko po siya makita ngayon kung nasaan. Downloads. Nako, dapat downloads. Downloads. Nandito na rin yung sinend kong tapos, okay. Sinend daw kay Jan. Nasaan ang vertigo? Vertigo. Sige. Pasensya na po. Hindi. Hindi. Ayun na yun, sir eh. Yung kanina. Yung vertigo. Ayan, ma'am. Sige, pakiano na lang muna yung mga nanonood sa atin dyan. Si Joy din pala, Joy Installonio, may vertigo din siya. Kaya relate siya. Kaya, basta po pag may vertigo tayo, pag may occurrence ng vertigo, sige po, okay na po. Asan na po yan? Hindi yan, sir. Asan na yung, ano? Ito. Yan nga, sir. Kaya lang yung bago. Yung bagong sinend ko. Sinend sa'yo na cellphone. Ayan, ito na po. Sige po. Okay. Sabi ko nga po, ang pinaka-sign po ng vertigo is nystagmus. Ayan, ito po yung nystagmus na makikita natin sa vertigo. Ayan. Kung yung test na ginawa natin kahapon is para sa central, para sa brain, pero merong mga ano yon, yung test na yon, yung Romberg test, na ginawa natin kay Sir Vince, Bobby, tuloy nasa utak ko eh. yung ginawa... Yan umaatake na niyan yung vertigo. Yes, ma'am. Umaatake na yung vertigo dyan. Pag ganyan yung mata. Ayan. Yan yung pinaka-sintomas na tinitignan natin kapag tayo ay nagtitest for vertigo. Yan. Ano pa nga siya eh, medyo hindi pa ganun kalala yung vertigo niya. Okay? Yung nystagmus. Ayan o. Ayan. Ito, malala na talaga. Malala yung galaw ng kanyang mata. Upward, sideward, circular movements of the eye po ang vertigo. Ang nystagmus. Yan. At yung ginawa natin kahapon, ano yon para sa brain. Oo, nung Friday pala. nung Friday. Nung Friday. Para po sa central, vertigo po yon. Pero marami pong nakaka-affect po sa kanyang positive result, negative or positive result. Naging positive si sir kasi nga meron siyang problem sa TMJ, malaki rin yung tiyan niya. So, naka-affect po yun. Factor po yun. Tapos maraming nagtatawanan sa paligid niya, nag-apektuhan siya. So, kailangan talaga tahimik, walang any sound para hindi siya naapektuhan na baka bigla akong ano yun ng mga to, nasa gilid ko, ganyan. Apektado kasi yung tao kapag may naririnig siyang sound, tapos nakapikit pa naman siya. Parang may anxiety siya, baka banggain ako nito, baka mawala ako sa balance, ganon. Ang ingay-ingay nila. So, nakaka-affect po yon. At saka yung obesity, pag malaki yung tiyan, nakaka-affect din po sa ating balance. Tapos yung may problem tayo sa TMJ, sa neck,
Okay, yun po yung mga pwedeng maka-affect yun. So, kailangan talaga yung mga factors na yun wala para ma-test natin ng positive talaga yung balance problem is galing sa central. Yon. At yun nga, walang movement ng eye na ganito, makikita. Walang ganon. Hindi umiikot yung paligid nung tinitest natin. Yun yung, ito kasi nga yung pinaka-identifying symptoms ng um, vertigo. Yan. Tatlo yung test na i-discuss natin ngayon. Iti-test natin, iti-trigger natin, i-reproduce natin yung ganito, yung sintomas na to, nystagmus and vertigo sa isang taong para ma-confirm natin na vertigo nga siya. Oo, itong tatlong to na test, kahit isa lang dito, mag-positive siya. Ano na to? Positive na nga siya. So, magte-test na lang yung doctor ng iba pang pwede niyang i-test. Katulad nga nung sinabi kong mga gagamit na siya ng mga machines para i-test kung positive nga talaga na vertigo siya. Ayan. Ito yung una, yung Dix-Hallpike. Dix-Hallpike maneuver. Ayan. Papakita po natin. Ay, teka. Ay, ayun. Dix-Hallpike maneuver. Parang nasa baba siguro. Ay, hindi. Ay, teka. Ito po, ito na lang po muna papakita ko sa inyo. Yung, ay, parang mali. Ito yung nangyayari nga dun sa inner ear. Ayan, sige po, yan yung normal fluid movement sa ating tenga. At ito yung na-displace na otoconia na nagsisense ng movement sa ating inner ear kaya nangyayari yung nystagmus. Ayan. Kasi syempre, di ba, hindi naman mag-i-steady yan eh. Hindi naman mag-i-steady yung otoconia sa tenga mo. So, gagalaw at gagalaw yan. Kahit maliit na movement lang po ang ma-produce nung otoconia, mag-present pa rin po siya ng nystagmus, ng movement ng eye. Okay? Sige, pakita na natin. Hindi siya nawawala dun sa Hanggat ano na yun. hindi siya bumabalik dun sa posisyon, ito na yung Dix-Hallpike maneuver, test for BPPV. Hihiga po yung patient. Una po, teka, unahin natin. Tandaan po yung mga maneuver po na ito, huwag niyo pong gagawin nang wala po kayong kasamang medical practitioner o healthcare worker. Kasi baka mawala po kayo sa balance at mabagok po kayo o kaya mahilo kayo, wala kayong makasamang ano ng emergency protocol, mga ganun po. So, kailangan yung bed din po, stable po siya, hindi umaalog, hindi mauga. Very stable po yung bed. At yung practitioner, medical practitioner, healthcare worker, kailangan very stable din. Kailangan alerto siya na nakaabang dun sa gumagawa nung maneuver. Ito po yung test na magre-reproduce nga po kasi ng vertigo nung pasyente at nystagmus. Ito yung involuntary movement nga nung ating mata. Okay? At ngayon, yung pasyente, nakaupo siyang ganyan, tapos i-rotate niya yung ulo niya sa isang side ng rotate to the other side, to isang side ng kanyang left or right. Kung saan yung tinetest po na tenga, doon po siya lilingon. Kunyari, ito po, sa right po siya, lumingon. Ayan. Lumingon po siya, 45 degrees. Yung mga degrees po, napakahalaga po niyan. So, hindi po dapat lalagpas ng 45 degrees.
Kung 90 po, nakatingin ka sa balikat, 45, halfway. Halfway ng 90 degrees. Ganun po yung lingon nung pasyente. Tapos yung movement po nito, mabilis. Okay? Sorry. Mabilis po yung movement ng pasyente. Ikaw, as healthcare practitioner, i-assist mo yung patient sa movement na ito. Kasi, syempre, sa umpisa, hindi niya alam kung anong galaw gagawin niya. Ayan. Hihiga po siya. Ayan. Na mabilisang galaw po yun ha. Na ang posisyon ng ulo nakalingon pa rin po doon sa 45 degrees. Naka 45 degrees pa rin yung pasyente dyan na nakalagay sa pillow o kaya nandito na sa edge ng bed. Pwede sa edge ng bed. Kung wala kayong mahanap na pillow, edge ng bed. Pero dapat po, naka 30 degrees po na nakatingala yung pasyente. Okay? Yung tinitest na tao, nakatingala po siya ng 30 degrees na naka 45 degrees na lingon. O, so, ganun po yan. Yung pillow, kailangan hindi masyadong mababa. Kasi paano mo mata 30 degrees? So, mas maganda siguro kung, para sa akin, nasa edge ng bed. O, nasa edge ng bed para ma-assist, maano mo talaga, ma-30 degrees mo talaga yung extension ng neck, pagtingala nung ulo. Pero, syempre, dapat naka-assist ka doon sa pasyente. Kaya nga sabi ko, with the healthcare practitioner at dapat yung bed hindi umaalog, hindi unstable. Very stable ang bed at kasyang-kasya yung pasyente. Hindi yung maliit, napakaliit nung bed. Hindi kasya. So, may possibility baka mahulog yung pasyente. So, pagka dating ng 30 degrees, pagbaba niya, paghiga niya, i-observe natin yung nystagmus. O, nakita nyo yung example natin kanina. Observe natin dun sa mata ng pasyente. Nakamulat yung pasyente dyan eh. So, pag nakita mo, within 10 to 30 seconds, 10 to 20 seconds, mag-a-appear po yun. Mag-aantay ka lang. 10 to 20 seconds, mag-a-appear yung movement ng eye. Yung circular, up and down, side to side movement ng mata. Then, mako-confirm natin na vertigo nga siya. Ayan. Tapos, mawawala siya 30 to 60 seconds lang po yun, yung ganon. Pag more than that, ibig sabihin, pag more than 30 seconds, 60 seconds po, yung movement ng eye, meron na po siyang other underlying na sakit. Hindi po siya BPPV. Okay? Meron na po siyang other na sakit. So, kailangan magpa-test na po, punta na po talaga siya sa doktor para ma-diagnose ano ba talaga, kung saan ba nanggagaling yung kanyang vertigo. Yan. At kapag nag-subside na po, yan, 30 to 60 seconds, magsusubside yung nystagmus. Kung BPPV siya ha, pero kapag hindi, yun nga may other condition. Then, test the other side. Kasi nagte-test nga po tayo dito kung saan yung, ayan, yung nystagmus niya. A-appear po yan. Then, ite-test natin yung kabilang side naman. Upo ulit, lilingon siya sa other side, at ihiga 30 degrees extended ang neck. Ayun yung may healthcare practitioner po na mag-aalalay dun sa pasyente para hindi talaga siya, kung may vertigo kasi yan, ano na yan, baka, Hindi na makakasunod eh. oo, Na, oo. iba At na saka ang yun nga, yung pakiramdam. movement, mahirapan siyang gawin. So, kapag makikita natin kung saan yung yung test, kung saan yung apektadong tenga, yun yung ititreat natin. Okay? At kapag na-test na nga po ng ganito at nakita na nga na meron siyang vertigo, na have the patient relax. I-relax mo na siya. Nakaupo siya, i-relax mo siya, stop mo na yung maneuver. Pagkatapos nung matest mo yung both sides, kapag dizziness lang yung nararamdaman ng pasyente, sasabihin niya, parang lightheaded lang. Tapos hindi mo makikita yung oscillation ng mata. Yung up and down, sideward, circular movement ng mata. Wala pong ganun kapag dizziness. Pero pag vertigo, meron po. Pero minsan mga pasyente kasi magsasabi, medyo nahilo ako. Kasi nga mabilis yung movement ng mabilis yon.
Medyo dahan-dahan lang po yung ating demo, pero mabilis, quick yung movement ng ating pasyente. Kasi kailangan ma-displace yung otokonya magalaw yung otokonya, ganun po. At kapag nangyari, ganun na nga, i-relax lang yung pasyente nang nakaupo at ano na po siya, positive for BPPV. Sige, next naman po is yung side-lying Hall Pike maneuver. Yan, side-lying naman po. Other test. Pero kahit isa lang po dito, yung mag-positive siya. Yan. Ito po yung panahon ng pandemic pa. Matataba pa kami. Ayan, ulitin natin. Ikaw ba yun? Ako yan, ma'am. Ayan, side. Assist mo yung pasyente. Ayun. Pati si Jeff payat. Lilingon lang sa other side. Mabilis po ang movement. Yan. Tingnan nyo, naka 45 degrees lingon yung pasyente. Then, ihihiga mo siya bigla, side lie. Op, higa. Okay? Antay ng 30 to 60 seconds. Tingnan mo yung yung nystagmus, yung galaw ng, ito mas madali. Pwede mas magawa ng pasyente. Tapos yung other side naman, kung yan, hold the position for 30 to 60 seconds, itayo mo yung pasyente, okay na yon. Pag nagkaroon siya ng nystagmus, positive na siya doon. Okay? Test both sides ng tenga ng pasyente. Next naman po is yung, basta wag pong gagawin ng ng walang kasama. Baka pag nahilo ka, lalo ka pang madisgrasya. Ito lang, movement lang ng ulo. 'Di ba? Ang bilis masyado. Ayan. Head placed in a flex position. Naka 30 degrees flexion po yung neck. Ayan. 30 degrees flexion, nasa unan. Ganyan po yung 30 degrees. Then, iro-roll mo lang bigla on the other side, 90 degrees. Ayan. Parang nakalingon ka na doon sa shoulder mo. Tapos yung other side naman, hold for 30 to 60 seconds. Observe yung galaw ng mata. Ayan. Pag gumalaw-galaw yung mata, positive po siya sa vertigo. Yun. Kahit isa lang po doon, pwede nyo pong gawin. Okay? At wag po basta-basta gagawin yung maneuver o test. Kailangan po may kasamang healthcare practitioner at na-instruct ng maayos yung pasyente sa yung mga gagawin mo. Kailangan alam niya, hindi yung binibigla-bigla na lang siyang, uy, ganito, ganito. Kailangan ini-instruct sa kanya anong mangyayari, anong posisyon yung gagawin. Hindi basta-bastang ibinibigay yung Siguro naman, ma'am, hindi gagawin ng pasyente yan. Nang basta-basta. ma'am. Pero kung gusto niya kasing i-diagnose yung sarili niya, oo. Pumunta na lang siya sa Oo. Delikado Mas eh. maganda. Delikado kasi nga pwede siyang mahilo. Pwedeng magtagal yung sintomas. Kaya baka meron ng ibang underlying condition. Kaya mas maganda kung magawa siya sa hospital. May kasama talaga na healthcare practitioner. At next naman po yung mga exercises para sa BPPV. Paano naman natin yung treatment naman po, exercise treatment po para sa BPPV. Kung nasabing, nga, positive na ako for BPPV. Meron akong vertigo. Ayan, ito yung mga exercise na gagawin ng isang healthcare practitioner ulit, ng hindi ng pasyente. Pero yung iba, minsan kasi kapag na-try ng pasyente, minsan kaya na nilang gawin. Nababawasan na kasi yung mga sintomas. Hindi na ganun ka recurrent yung kanilang vertigo. At saka yun nga ma'am, 30 to 60 seconds. Pag nag-occur yun, i-relax mo lang yung sarili mo. Pag nag-occur yung vertigo mo, punta ka lang sa tahimik,
madilim. Mas maganda kasi kung madilim na lugar kasi para ka lang ding nakapikit. Kahit na maimulat mo man yung mata mo, para ka pa rin nakapikit. Oh, hindi ka basta steady ka lang, 'wag kang aalis sa posisyon mo kapag inaatake ka ng vertigo. Okay? Itong exercises na ito, meron pa ba tayong time, sir? Kahit isa? Pwede pa, wala pa naman sila. Oo. Ayan. Ito yung mga test na kailangan maayos pa rin yung bed natin, kailangan stable pa rin at kailangan yung healthcare practitioner naka antabay. Talagang fix yung kanyang foot sa ground, hindi yung parang malamya na nakaabang sa pasyente. Ayan. When doing the exercise, be sure that yung foot nga po nung ating healthcare practitioner ay naka-fix sa ground. Ayan. Tapos yung length ng bed is at saka yung width, kayang-kayang suportahan yung katawan ng pasyente. Ayan. Ito po yung Ipley maneuver. Isinend daw kay sir. Nandito ba yon? Yung sinend kay sir kagabi? Aha. Parang hindi na-send. Yung kagabi, sir. Oo. Yung Ipley maneuver, ito po yung pag-reposition ng otokonya. Kasi nga, di ba, na-misplace yung otokonya. Ito po yun. Ayan, na-misplace yung crystal dun sa inner ear na kung saan dapat, nandun lang siya sa loob nung ends ng mga ano na yan. Yan, dapat nandyan lang po siya sa loob. Dito, sa sako, dito sa mga ends na yan, dapat nandyan lang po siya. Hindi po siya lalabas dito sa may fluid. Lumabas. So, kailangan maibalik. So, mahirap siyang ibalik kasi hindi mo naman nakikita kung nasan na siya banda. O, di ba? So, ipoposition natin siya kung saan hindi na siya gagalaw. Hindi na siya gumagalaw. O, katulad yung mga posisyon nga na ipapakita ko mamaya. O sa susunod na lang. Oo, sa susunod na lang. Kasi yon. Magre-require ng time. Mas maganda nga kung ma-test natin kay Sir Ponching para on the spot. Makita nyo kung anong itsura ng vertigo kasi siya talaga may vertigo eh. Tapos, Ipley maneuver po ang tawag doon. Another name is canalith. Kasi canalith or otoconia. Yan po yung tawag dyan sa crystal na yan. Canalith or otoconia. Ayan, kapag na-displace, nagpo-produce nga po ng nystagmus. Ayan. I-reposition po natin yan gamit po itong exercise na ito. Ayan. Sana po ay naging blessing po ako sa ngayong araw na ito. Ipapakita natin next week na lang po yung exercises. Sabi din ni ano dito, ma'am, May tanong ba, ma'am? yung sinabi, yung na-relate niya yung yung sakit nila ni Ponching. Yes, ma'am. Sabi niya, ngayon daw, hindi niya na nararanasan. Oh, Oo. kasi nga ma'am, pag BPPV kasi, benign paroxysmal positional vertigo, minsan self-limiting siya. Okay. Nagko-cure siya ng sarili. Kasi nga sabi ko nga, baka may posisyon kang ginawa, tapos naibalik mo nang hindi mo nalalaman. Pero yun nga po, nagre-recur po siya. Lalo na, yun nga sabi ko, kapag bigla-bigla yung movement ng ulo mo. Pag nabigla mo na naman yung movement ng ulo mo, yumuko ka. Tapos bigla kang tumingala. Yung mga ganon. Kaya kapag may mga episodes na po kayo ng vertigo, dahan-dahan na po sa pagkilos ng ulo. Okay? Kasi nakati-trigger po ng mga sudden movements ng head yung vertigo, yung benign paroxysmal positional. Kasi positional nga po eh. Posisyon ng ulo po ang nagiging problema kapag
sa vertigo, benign paroxysmal vertigo. Ito po, sabi ni Ma'am Joy, I tried, Ma'am Les, press yung palm sa ears, then release, inhale, exhale. Oh, effective, ma'am. So may problem po dun sa ano. Baka naiipit po yung nerve. Possible po, naiipit. Baka, o kaya merong problem may namamaga somewhere sa inner ear, kaya nagkakaroon ng vertigo, vestibular problem. Kasi pag pinipress, tapos okay. Praise God at di na ako nakakaranas ngayon. Dati maya-maya. Opo, kasi 3 to 5 months yung symptoms nagre-recur. Kapag na-diagnose ka ng BPPV, magre-recur siya 3 to 5 months. Tapos magre-resolve ng sarili niya. Pero kung hindi mo kayang antayin yung 3 to 5 months, nagpapareposition sila. Yung IPLI. IPLI or uh, liberatory. May 3 pong maneuver akong exercise na ipapakita po sa inyo na pwedeng gawin. Pwedeng gawin. Kaya para maibalik sa dating posisyon nga po, yung na-misplace na otokonya, yung crystal po sa ating tenga. Ayan. May Sige, tanong pa ba ano tayo, na lang ma'am? natin sa... So, meron pa tayong next. Opo, 3. 3 exercise na lang po yon na kung maaari, meron tayong bed dito, pwede nating maipakita. No, ma-demo talaga sa inyo para makita nyo talaga kung si Sir Ponching nandito, maganda nga sanang siya matest para ma-reposition na yung kanyang otolit o kanalit. Oo. Kasi nga, yun nga yung nagkakos ng vertigo. Kung inner ear nga ang problema niya, hindi central. Wala sa brain. Hindi sa brain or spinal cord yung problem. Mariresolve siya nitong ganitong exercise. Ayan, wala na Pero po. si Bobby, ano lang siya. TMJ siya, mami. Sa TMJ yung problem niya eh. TMJ, tsaka malaking tiyan. Malaking tiyan niya. Kaya hindi niya kayang i-steady yung sarili niya doon sa Romberg test natin. Ma'am, antabayanan mo, Ma'am Joy, yung yung ating exercise for BPPV next week para kung sakali na matrigger ulit, pwede nating gawin. Oo. Yun. Nakausap ko rin si Ma'am Joyce Alvarez. Sabi niya, Ma'am, ginaya ko yung ginawa doon kay Oo. Sabi niya hindi niya daw Hindi kaya. niya rin kaya. Oo. Sabi niya, buti na lang May kasama na-test siya. kong gano'n. Pwede Kaya, ka, oo. oo, pwede kang magpa-check up na lang din, ma'am, sa doktor kung para ma-diagnose po ng maayos. Oo, para ma-address kung ano man po yung balance, kung saan nanggagaling yung balance problem po ninyo. Pero yun nga po, more on central kasi kapag Romberg test, yung tinest natin kanina, nung Friday, kanina talaga, nung Friday. Oo, more on central. It's either sa spinal cord or sa brain. Pero may other test naman po, hindi pa siya talagang confirmed. Okay? Na talagang may problem sa brain and spinal cord. Yan. Si Ma'am Ellen din pala meron. Meron din. Ellen Kapag Hermosura. kapag nag-iedad po kasi, ilang taon na ba si Ma'am Ellen? No? Pag nag-iedad po kasi, kasama sa sa factor yung aging. Aging, tapos yung mga viral infection sa tenga, yun po yung mga pwedeng maging cause ng ating ng BPPV. Ayan, very common po siya na balance vertigo, cause ng vertigo, yung BPPV na dinidiscuss natin na meron naman pong treatment at pwede naman po talagang maiwasan. Ayan. Kapag na-attack na po ng vertigo, steady lang po, punta sa madilim na lugar, i-close ang mata. Tapos, kung talagang ina-attack,
gumamit ng stick. Walker, ay ano ma'am, cane. O kaya stick nga po para ma-assist ang sarili, lalo na yung mga ina-attack ng vertigo na walang kasama sa bahay. O, kailangan nyo po nun, mga assistive device. Tulad nga po ng cane or stick para mag-guide po kayo kung saan kayo pupunta at hindi po kayo tuluyang matumba. At yung pagbangon sa bed, yung simpleng pagbangon sa bed po, pwede pong mag-cause ng vertigo. Yung mga akala natin, kayang-kaya pa rin natin gawin yung from galing ka sa pagkakahiga, tapos biglang, uy, tatayo ka, nag-alarm, damputin yung alarm, yun, nahilo na. O, di ba? Dati, kaya mong gawin, pero as we age, hindi na. Nahihilo, bigla na lang nahihilo. Yung pala, nag-cause ng postural hypotension din naman yun, yung cause nun. At saka yung sudden head movement din, kasi from higa, tapos bigla kang tumayo eh. O, kaya dahan-dahan na rin po ang ating pagtayo. Lalo na nga po kung nakaka-experience ng vertigo. Mag-side lie ka muna, higa sa gilid, tapos dahan-dahang tatayo, upo ka lang muna, huwag biglang tayo. Yung higa, tapos bigla ka na lang tatayo. Yon, minsan nagagawa natin kasi akala natin kaya pa, yung pala hindi na. Ayan. Okay. Mm. Maraming salamat, Sige Ma'am po. Leslie. At, Maraming salamat po sa lahat ng grabe. nakinig at nanood. Ayan. At next week po, itutuloy natin yung 3 exercises na lang po for BPPV. Ayan. Sana nandito na si Sir Ponching. Ma'am Julie. maraming salamat. At yun din, maganda yung paalala ni ni Ma'am Leslie sa ating mga nagkakaedad. Marami na tayong mararamdaman talaga. Kaya wag naman tayo makaranas nitong Oo nga. napakahirap daw nitong na to eh. Vertigo. O, Oo. tanongin niyo si Sir Ponching kung napakahirap nga talaga. Marami na rin nagsabi sa akin na talagang Hindi kakayanin. yung word na isusumpa mo. Okay. Parang ganon. Kaya Oo. mahirap. Kaya maraming salamat at tutuloy natin sa Next week, ma'am, Next week, Tuesday. oo, Oo. Tuesday. Tutuloy natin ng Tuesday para matapos na itong vertigo serye natin. Serye, oo. Ayan, oo. Sana makatulong yung mga exercise at sana nakatulong kami ngayong araw na to sa inyo sa lalo na yung mga vertigo cases po. Ayan, maraming salamat po at magandang tanghali po muli sa inyo ng lahat. Wag po kayong aalis dyan at antabayan na natin ang The Baptist Lunch para sa mga mothers po. Mothers, Ayan. Sige po, maraming salamat po at Maraming bye-bye. salamat. Sige po.